Samantala, dumako naman po tayo sa Korte Suprema. Ngayong araw pong unang araw ng oral argument sa Korte Suprema para sa Cybercrime Prevention Act. May live report si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Gigi, giniit ni Attorney Harry Roque na dapat mapawalang bisa ang probisyon ng e-libel sa Cybercrime Prevention Act dahil masyado raw malabo at malawak ang pagkakasulat nito. Hindi raw malinaw kung sino-sino ang maaring kasuhan ng libel kung sakaling may animoy libel statement na naipost sa internet ng isang individual. Nasasagasaan din daw nito ang karapatan ng publikong magkomento o magbitaw ng mga kritisismo laban sa mga opisyal ng gobyerno. Sabi pa ni Roque sa UN Human Rights Declaration, malinaw nang sinabi na dapat na raw ma-decriminalize ang libel. Pero tanong ni Justice Roberto Abad, hindi ba dapat papanagutin ng gobyerno ang isang taong nagbitiw ng malisyosong pahayag laban sa isa pang tao sa internet? Karapatan naman daw kasi ng gobyerno ang protektahan din ang publiko. Tingin ni Abad, hindi malabo ang probisyon dahil hindi naman ito ibig sabihin na pati ang mga may-ari ng website ay kakasuhan ng libel. Ang Aquino appointees din na sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Associate Justice Marvic Leonen ay dumepensa dito sa e-libel provision. Sabi ni Leonen, karapatan ng gobyerno na protektahan ang maliliit na taong walang kapangyarihan para maka-impluwensya sa cyber world. Si Sereno naman, sinabi pang concerned siya sa mga individual na umabot pa sa puntong nagpakamatay dahil hindi na makapaghintay na burahin ang mga mapanirang komento laban sa kanila. Nasa proseso ngayon ang korte na maghanap ng balance sa pagitan ng pangangalaga sa karapatan ng publiko sa freedom of expression at kahalagahan din ng privacy. Pero giit ni Roque, maari lamang daw ang libel kung titiyaking civil ang parusa rito at hindi pagkakakulong. Si Justice Antonio Carpio naman tila umabor kay Roque. Aminado siyang marami ng beses na nagdesisyon ang korte tungkol sa Section 354 ng Revised Penal Code na patungkol sa rules on libel na kontra raw sa probisyon ng UN Human Rights at International Covenant on Civil and Political Rights kung saan parte ang Pilipinas. Kaya ani Carpio, kung madeklarang unconstitutional ang Section 354 na ito, ano raw sa tingin ni Roque ang epekto nito sa libel provision? Sabi ni Roque, madedeklara rin itong void dito sa ilalim ng cybercrime law. Matapos ni Roque Gigi ay nagsalita na rin sa korte ang mga nagdepensa sa iba pang kontrobersyal na probisyon na kinokontra dito sa cybercrime law. Sa ngayon nagsasalita si Attorney JJ Decini na dumedepensa dito sa Section 12 na tungkol naman sa pagkolekta ng mga traffic data. Sa January 22 o sa susunod na Martes naman ang pagkakataon ng gobyerno na magsalita sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Wala pa raw pasabi ang Kongreso kung magpapadala rin sila ng kinatawan para dumepensa sa oral argument sa Supreme Court. Jiggy? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.